again, sinasabi ko palpak ng mga policy kasi instead of focusing on how to enhance at kung paano mai-improve yung productivity ng ating bansa, ang inuuna ng ating mga leader, unfortunately, is puro pamumulitika. Diyan kaya yan pumapalpak yan. Kasi pag inuna nila yung politika, kesa sa pag-manage at pagpaplano ng ekonomiya ng maayos, no? Pag-execute at pag-implement ng mga maayos na polisiya, ang nangyayari kasi nasa-set aside yung ekonomiya. Ang inuuna yung pamumulitika. At yan yung nakita natin, Jade, nung unang 3 taon nitong administrasyon na to. Puro pamumulitika. No? Going after the Dutertes and their allies, impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung mga corruption, no? Pamumulitika talaga, no? Ang nakikita natin dito na naging major na reason kung bakit parang na-set aside yung mga economic policy na dapat sana no, nabibigyan ng attention. Alam mo, Jay, yung pagsasaayos ng productivity ng ating bansa, hindi lang yan a matter of executive department initiative. Kumbaga, hindi lang yan kailangan sa president. May role din dyan yung ating mga mambabatas. Kaya lang, ang naging problema, Jade, is that over the last 3 years, yung focus ng ating mga mambabatas, imbis na mag-craft sila ng mga policies na makaka-address sa issue ng nabanggit ko nga yung productivity, ang inuuna nila, yung, again, pamumulitika rin. So, nandyan yung mga Quadcom, may Tricom tayo, hearing dito, hearing doon, napabayaan na yung sitwasyon ng ating ekonomiya. Kaya nakita natin itong mga survey na ito, hindi na ako na-surprise. Itinuturing pa rin ng maraming pamilyang Pilipino ang kanilang sarili bilang mahirap. At batay nga po ito sa isinagawang survey ng SWS noong June 25 hanggang 29. Sa datos po, umabot ng 49% ang self-rated poverty. At katumbas po ito ng 13.7 milyong pamilya. Ano po ba ang inyong reaksyon tungkol dito? Well, alam mo, Jade, no, hindi na ako nasusurpresa dito kasi ito ay pagpapakita no, ng kapalpakan ng mga pulisiya ng administrasyon ni Marcos Jr. Kapalpakan niya ng kanilang mga economic policy. Kasi kung maayos yung mga pulisiya, hindi ganyan magiging kataas, no? Ang tinatawag nating self-rated hunger and poverty ng ating mga kababayan. Marami po yung ating mga kababayan nagugutom at sinasabi nilang sila ay naghihirap. Kaya kung nasabing kapalpakan yan, Jay, is because kung titingnan po ninyo, no, yung ating rate of inflation ay mababa na po, nasa 1.4%. Tapos po yung unemployment rate natin, nasa 4% na po lamang. No? So mababa. Ibig sabihin, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, bumabagal. No? Ibig sabihin, not necessarily na nagmumura, pero ibig sabihin, bumabagal yung pagtaas ng presyo at may mga trabaho. And yet, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na sila ay nagugutom at naghihirap. So parang merong disconnect dyan. Kaya ako nasabing palpak yung mga polisiya. Kasi kung matino yan, hindi magkakaroon ng ganyang kataas na hunger and self-rated hunger and self-rated poverty. So ang kapalpakan dyan, Jay, is yung mga polisiya ng current administration in terms of how to enhance yung productivity ng ating ekonomiya. Kasi kailangan produktibo yung ekonomiya. Ngayon, ang productivity kasi, Jade, ay merong relasyon yan sa sahod. So kapag ka-productive ang yung ekonomiya, mataas din ang sahod. Kapag ka nagiging productive, tumataas ang sahod. Ang nangyayari sa ngayon is, bagamat bumabagal ang rate of inflation, tumataas pa rin ang presyo ng bilihin, kaya lang mabagal ang pagtaas, pero ito ay hindi sumasabay sa pagtaas ng sahod. Yung pagtaas ng sahod ay naiiwanan. Kaya nga nangyayari is yung ating mga kababayan, nararamdaman nila na kada taon na lang, ramdam nila na mas mahirap sila ngayon kaysa nung mga nagdaang taon. Kasi yung sahod hindi sumusunod. So yung kapalpakan dyan ng policy is that hindi nila inaayos yung productivity ng ating bansa. At yan ay yung problema sa productivity, Jay. Yan ay nagmamanifest yan, una, dyan sa nakikita natin. Maraming nagsasabing sila nagiging mahirap. At nakikita rin natin, Jade, na patuloy pa rin tayong angkat ng angkat. Kasi nga, kulang yung pinoproduce natin sa ating bansa kasi hindi tayo ganun ka-productive. So yung pinaka
pinaka-problema ng ating bansa in terms of the economy, kaya nagkakaroon ng ganyang mga problema, ganyang mga issue, is hindi napibigyan ng panahon at atensyon yung pinaka-core na problema, which is yung productivity. And again, nasasabi ko, palpak ng mga policy kasi instead of focusing on how to enhance at kung paano mai-improve yung productivity ng ating bansa, ang inuuna ng ating mga leader, unfortunately, is puro pamumulitika. Diyan kaya yan pumapalpak yan. Kasi pag inuna nila yung politika, kesa sa pag-manage at pagpaplano ng ekonomiya ng maayos, no? Pag-execute at pag-implement ng mga maayos na polisiya, ang nangyayari kasi nasa-set aside yung ekonomiya. Ang inuuna yung pamumulitika. At yan yung nakita natin, Jade, nung unang 3 taon nitong administrasyon na to. Puro pamumulitika, no? Pag going after the Dutertes and their allies, impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung mga corruption, no? Pamumulitika talaga, no? Ang nakikita natin dito na naging major na reason kung bakit parang na-set aside yung mga economic policy na dapat sana no, nabibigyan ng attention. Alam mo, Jade, yung pagsasaayos ng productivity ng ating bansa, hindi lang yan a matter of executive department initiative. Kumbaga, hindi lang yan kailangan sa president. May role din dyan yung ating mga mambabatas. Kaya lang, ang naging problema, Jade, is that over the last 3 years, yung focus ng ating mga mambabatas, imbis na mag-craft sila ng mga policies na makaka-address sa issue ng nabanggit ko nga yung productivity, ang inuuna nila, yung, again, pamumulitika rin. So, nandyan yung mga Quadcom, may Tricom tayo, hearing dito, hearing doon, napabayaan na yung sitwasyon ng ating ekonomiya. Kaya nakita natin itong mga survey na ito, hindi na ako na-surprise. At expect pa natin, nalalala pa yan. Kasi nga, hindi binibigyan ng sapat na atensyon yung mga issue, yung mga polisiya na dapat ayusin sa ating ekonomiya. Opo, Doc, itong kabilang nga po, nababanggit po ninyo yung mga polisiya o yung polisiya mismo. At kabilang nga po sa mga polisiya yung alam ng maraming Pilipino, itong ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Di ba? Isa po ito sa mga pinakalalim na anti-poverty program. Nagbibigay, di ba? Ito ng cash grants sa mga mahihirap na pamilya, kapalit po ng pagsunod sa mga kondisyon, no? Tulad po ng pagpasok ng mga kabataan sa para at regular na health check-up. Ito ho ba, ano bang dating po para sa inyo? Hindi ho ba ito, kulang pa ba ito o hindi ito talaga epektibo din para labanan ang kahirapan ng ating bansa? Alam mo kasi, Jade, yung 4Ps, ang target nito is yung mga pamilya na mahihirap para ma-improve yung kanilang health and education outcomes. So halimbawa, isa sa mga kondisyon ng 4Ps, kailangan magpatingin yung mga nanay sa mga health center, pa-check yung kanilang kalusugan. No, yung mga anak, kailangan nag-aaral. So ang tinatarget nito yung health and education. Ako'y nagagandahan sa programang 4Ps sa totoo lang. Matagal ng programa yan. At nakita na sa mga pag-aaral sa ibang bansa, Jay. Halimbawa sa Brazil, sa Mexico, no, sa mga ibang bansa, na yung ganyang klaseng polisiya to target poverty ay epektibo. Kasi merong kondisyon. So ibig sabihin, bibigyan mo yung pamilya ng pondo, bibigyan mo sila ng pera, pero may kaakibat yun na kailangan nilang gawin. Hindi kumbaga parang ayuda na basta ibinigay na lang na walang kapalit. Kailangan yon merong accountability yung tatanggap ng ayuda. So yun yung magandang feature ng 4Ps. Kaya lang ang issue dyan, Jay, is dahil ang tinatakel nito human capital, lalong-lalo na doon sa mga bata, it will take a while to realize yung magandang magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi, tinan mo Jade ha, para makatapos ng grade school, tayo ngayon may K-12 na. So it will take at least 12 years bago ma-realize doon yung better economic outcomes ng bata na nakatanggap yung pamilya nila ng 4P funding. So ika nga, yung mga ganyang klaseng policy, medyo matagal bago natin ma-realize yan. Pero definitely merong balik yan na maganda sa ating ekonomiya, kaya lang medyo matatagalan. Pero yung mga klaseng ayuda na walang accountability, yun yung mga klaseng ayuda na hindi makakaroon ng balik sa ating ekonomiya kasi nga bigay lang. Baka may balik yan dun sa mga politikong nagbigay kasi nga alam naman natin na ginagamit din itong mga ibang forms of ayuda as a way to get
or to increase rather their political influence. That is yung mga politicians na namimigay niyan. So ginagagamit sa pansariling interest ng mga politiko. Pero itong sa 4-piece Jade, okay ito. Meron din akong nasagap na proposal. I think yung bibigay naman ng para siyang 4-piece pero hindi siya intended for health and education outcomes, pero intended siya to start a small business. Kapital So sa maganda rin yun. pagnenegosyo. Yes, so maganda rin yun kasi and again may accountability dyan. So halimbawa nakatanggap ka ng ayuda to start a small business, kailangan meron kong mai-report na ito na po yung aking small business at nakita natin na nakapag-hire po ako ng mga ibang manggagawa, na kumbaga naka-create ako ng trabaho sa aking barangay out of the small amount of capital na nakuha ko from the government. So merong merong magandang balik 'yon. So okay din yung mga ganong suhestyon. Meron din Jade, yung ayuda naman na direkta in the form of halimbawa libreng kuryente sa mga mahihirap. So medyo okay din 'yon kasi kaysa bigyan mo sila ng cash, bayaran mo na lang yung kuryente, para naman magkaroon sila ng ilaw kung nag-aaral yung mga bata kasi mahirap nga naman. May mga communities pa rin tayo, Jade, na walang kuryente. Yung mga bata, nag-aaral sila sa dilim. Mahirap nga naman yung paano ka makakagawa ng assignment kung madilim. Kung wala kang computer, kung walang kuryente, paano mo magagawa yung mga online module kung walang kuryente? So, meron din mga ganyang magagandang suhestyon, Jade. Opo, yung nababanggit po ninyo, Doc, yan po yung isinusulong ngayon dyan sa Senado na sa halip na perang ayuda, ibibigyan na lang po ng pangkapital sa pangnegosyo yung mga beneficiaryo po ng 4-piece. Isa po yan sa mga isinusulong. Which is, sabi mo nga, ay sumasang-ayon ka. Maganda po yun para at least ay makatulong din na ma-lift up po yung mga mahihirap po nating mga kababayan. At bukod nga doon sa 4-piece, Doc, alam natin may mga iba pang mga polisiya ang gobyerno. At alam natin itong Magna Carta for the Poor, hindi ho ba, na layunin din na labanan itong kahirapan sa ating bansa? Alam mo, Jade, maganda yung mga suhestyon na yan, kagaya yung Magna Carta for the Poor. Actually, matagal nang pinag-uusapan yan. In fact, after nung EDSA Revolution, nung mga late 1980s, meron na mga usap-usapan tungkol dyan sa ganyang klaseng panukala. At hanggang ngayon, more than 30 years after na pinag-uusapan pa rin. I mean, wala namang masama dyan. Kung maisa patas yan, kung ma-institute yung Magna Carta na, maganda nga kung ma-institutionalize yan. Kaya lang alam mo, Jade, magmamatter pa rin yan in terms of how we execute and in terms of how we implement itong mga institutionalized policies na ito. Kasi alam mo, magaganda nga yung nakasulat, magaganda nga yung mga polisiya, and yet pumapalpak naman tayo in terms of execution. So, okay yan, meron tayong Magna Carta for the Poor, pero what will matter is how this is to be executed ng ating mga leader.